Hi guys! Welcome back again to my YouTube channel. So by the way guys, my name is Jap, your tarot card reader. Kumusta naman kayong lahat? Okay, so yan guys, maraming salamat po pala sa walang sawang pagsubaybay sa ating pong mga reading. And kung ikaw ay bago pa lang sa ating channel, mag-subscribe na po kayo. Then i-click mo na rin yung ating notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong upload. And guys, sa mga interested naman sa ating private reading ay nasa description box below lang po yung link ng aking Facebook. Message nyo lang ako. Or kung hindi nyo guys makita, J Diaries po yung name ko sa Facebook. Okay, tignan natin kanina ba itong love reading. Okay, kanina ba itong love reading? Okay. So guys, meron tayong Six of Swords, Calmer Water, Moving Ahead, Healing. So, yung overall energy mo guys is something na kinakalma mo yung sarili mo. Siguro nandun ka na sa proseso na nagmo-move on yung iba dito, no? Yung mga malalakas na nasagap natin dito is mga nagmo-move on. Kumbaga parang tinatanggap nyo na ito na yung kinahinatnan, may acceptance na eh. Sabi nga nila guys, acceptance is the best way to move on. Kasi kung pipilitin mo mag-move on, kakalimutan mo lahat, di ba? Yung mga connection nyo, iwasan nyo para lang makalimutan mo yung taong yon. Pero pag tinanggap mo na ito na talaga yung kinahinatnan nyo, pagka tinanggap mo na wala na talaga mangyayari or tinanggap mo na talagang nag-end na kayo, mas maluwag na yan sa damdamin mo, no? Nandun na din syempre guys yung word na pagpapatawad, no? Once na mag-forgive ka dun sa taong yun, guys, hindi naman yun, guys, para sa kanya eh. Magpapatawad ka kundi para palayain mo yung sarili mo. Hindi para umasa ka pa dun sa sitwasyon. Kasi once na nagalit ka dun sa taong yun, dalawang bagay lang yan, guys. Nagugat-ugat na yan. It's either mahal mo pa or nagiging selfish ka sa sarili mo. Okay? Kasi meron kang gusto pa rin ma-benefits eh. Kung bakit nagagalit ka pa rin sa taong yon. Pero, kung galit ka sa taong yan, hindi ko masasabing, hindi pala guys pagmamahal. Pwede kasing galit ka sa taong yan kasi nagiging selfish ka. Or naka-move on ka na. Okay? Or matindi yung ginawa sa inyo. Kasi pwede rin kasi guys na pag naka-move on ka na, pwede kasing wala ng galit. Ordinaryong tao na lang siya sa harap mo. And kung mahal mo pa yan, hindi ka magagalit talaga. Yun pala yung words, no? Hindi ka magagalit kasi pag mahal mo isang tao, guys, mas mauunawaan mo. May galit man, sobrang konti lang, no? May galit kasi yung trato niya sa inyo. Pero mas nangingibabaw doon na parang mas nakikita mo pa rin or mas na-appreciate mo pa rin yung taong yan. Mas nakikita mo pa rin yung mga magagandang ginawa niya sa inyo. Parang hoping ka pa rin na may magbabago or may mababago sa kanya. Okay. Oops. Additional message. Kanina po itong love reading. Meron tayong Four of Swords. Mental overload, sanctuary, and solitude. Okay, so yan, may mga sleepless night, insomnia, hindi kayo guys mabilis makatulog, no? May mga nahihirapan matulog dito sa gabi. May nakikita rin ako na iba dito, parang gusto mo na talagang makarecover pero hindi mo alam kung saan ka mag-i-start, na parang andali pa lang mag-advise sa iba pero pag in-apply mo na sa sarili mo, ang hirap. Hindi mo na siya may apply sa sarili mo. Okay, sige, tingnan pa natin. Additional message. Okay, kanina po itong love reading.
Five of Cups. Ayun, no? Focus on loss. Kasi nakatingin ka pa rin dun sa sa mga nawala eh. Unwelcome changes and trauma. So, hindi makapasok yung pagbabago or hindi mo makuhang baguhin yung cycle or yung sitwasyon mo ngayon, no? Kasi nasta ka pa rin sa kung ano yung nakasanayan mo sa araw-araw. Nakasanayan mo nakasama siya, nakasanayan mo kausapin siya, nakasanayan mo na parang siya yung lagi mong kasama. Okay? Nandun yung attachment Kaya mahirap talaga guys agad-agad mag-detach. Sa gamit nga, 'di ba? Kung yung iba dito, no, may mga tao kasi guys na kahit sa gamit attach Nahihirapan sila mag-detach. Ano pa sa tao, 'di ba? Kung ikaw yung ganong klase ng tao, ikaw to. Ngayon, kung hindi ka naman gano, mabilis mong tanggapin ang mga bagay-bagay, congrats. Kasi bihira yung ganyan, guys, no? So ito, may mga gusto na mag-move on, gusto na makalimot, gusto na tanggapin, pero nandun sa energy mo na baka maghabol pa, baka bumalik pa, baka maayos pa. Kasi dito, nakapokus ka pa rin doon sa nawala, kahit sabihin na natin guys na tinatanggap mo na. Kasi nandun sa point na attached ka nga doon sa taong yon. Okay? Tignan natin. Additional message. Meron tayong 6 of coins. Charitable, giving, shared wealth, generosity. So, yun. Kasi pwedeng ang binabalance ng iba sa inyo rito, guys, is kung ano yung mga nakuha niya sa inyo, kung ano yung mga ibinigay mo sa kanya, kung paano ka nag-effort. Even sa family niya, guys, nag-effort ka. Okay, kahit sa pamilya guys, nagbigay ka. Pwedeng yun yung mga, tinitignan mo rin. Or pwedeng nakita mo kasi na naging mabuti sa kanya, naging mabuti sa'yo yung pamilya niya. Nakita mo na itong taong to guys, okay yung pamilya niya, pero siya yung may problema. Okay? So, kung bakit ka rin na-attach, kasi maraming bagay kang tinitignan. Hindi lang yung relasyon nyo. Tinitignan mo rin kung ano yung pwedeng mawala. Hindi lang itong relasyon. Kasi kung relasyon lang, I think sa inyo, mabilis lang madali lang. Pwede kang iniisip mo dito guys is kung ano yung mga connection or ano yung mga or kung sino yung mga taong pwedeng maapektuhan or masaktan. Okay? So, I think yun yung mga iniisip ng iba dito. Okay. So, parang grabe yung pagiging responsible mo dun sa relasyon nyo. Kasi, nandun yung concern mo dito sa taong to, nag-aalala ka pa rin. Nag-aalala ka siguro dahil baka napapariwara na siya or baka sinisira niya na yung sarili niya. Okay, sige, tignan pa natin. Kanina po itong love reading. Meron tayong Page of Coins, young but grounded, solid beginning, strong foundation. So, alam mo bata ka pa, marami pa daw pwede mangyari sa inyo. Pero kasi yung iba sa inyo, parang pagod na siguro kayo kumilala ng bago, kaya parang ang dating dito is magtitiis ka na lang kahit ganito yung sitwasyon, magtitiis ka na lang na hindi ka tinatrato ng tama ng person mo. So, ano to, pagpapaka-martyr ba to guys? Kasi sa nakikita ko dyan guys, so bata ka pa raw Or pwede kasi guys na bata ka pa lang no nakilala mo tong taong to at matagal na yung pinagsamahan nyo. So, parang yun yung mga pinanghihinayangan mo. Or sa kanya ka na umidad, no? Na parang sana noon pa Sana noon pa nasira to nung bata-bata ka pa. Parang ganon. Ngayon kasi matanda na Parang ang hirap na para sa inyo na bumigay or bumitaw. Pwedeng iniisip nyo rito guys is yung pwedeng maging future or kung ano yung kayo hinatnan nyo sa future. Okay? Since Page of Coins to. Tignan natin. Additional message. Kanina po itong love reading. Kanina po itong love reading, spirit guide.
Meron tayong kindred spirit desire connection, the lovers. Naku, mukhang may cheating pala. May iba siya kinakasama ngayon, no? Pwedeng yun yung gumugulo sa isip mo na parang habang ikaw lugmok na lugmok siya, masaya siya kasama yung iba. Okay? Hindi ikaw yung pinili, iba yung sinamahan. So, yun yung mga pwedeng iniisip din ng iba sa inyo dito na parang hindi dapat siya masaya. Pero parang iniwan ka niya ng ganun-ganun lang, nagsasuffer, nahihirapan, nasasaktan. And kung makikita mo yung energy mo dito is Queen of Wands, passionate ka naman eh. Parang ready ka pa eh, handa ka pang tanggapin tong taong to, handa pang magpatawad yung iba sa inyo. Kasi maraming dahilan, no? Hindi lang naman dahil may relasyon kayong dalawa. Pwede kang iniisip mo rin dito kasi kung may mga anak kayo. Okay? May mga anak kayo na parang nagsasuffer sa sitwasyon nyo ngayon. Tignan pa natin. Additional message. Kanina po itong love reading. The world, emperor, completion pala, sorry. Completion, wholeness, end of cycle. Wala na. Mukhang nag-end na talaga yung cycle nyo, guys. Pwedeng ito yung dahilan kung bakit nag-end kayong dalawa, no? Kasi may ibang taong pumasok sa buhay nyo. So, nag-end itong relasyon na to kasi may iba siyang pinagtuunan ng pansin. Nag-end yung relasyon nyo kasi mas pinili niya yon kaysa piliin niyang ayusin kayo. Piling ko kasi ang iniisip ng person mo, masyado ng komplikado yung sitwasyon nyo. Iniisip niya rito, wala nang kahihinatnan. Kumbaga, hindi niya na inisip kung ano yung magiging problema. Okay, hindi niya na inisip kung ano yung pwede niyang bitawan sa inyo. No, wala na siyang pakialam doon. Basta, inisip niya lang, guys, sinacrifice na niya lahat para piliin to. Okay, sinacrifice ka na niya, yung mga anak nyo, para piliin to. Tignan natin. Or, kung wala naman kayong anak, guys, sinacrifice niya na yung tagal ng pagsasama nyo para dito. So, tignan natin. Additional message. Meron tayong the star. Faith, renewal, healing. Unti-unti ka na makaka-move on dito. Titignan natin. Ito guys yung mga nangyari sa inyo sa nakaraan. 5 of Swords, surrender, defeat, the cause of battle. So, wala ka namang napapala eh kung ipaglalaban mo lang. Nasisira lang yung dangal mo. Binababa mo yung level mo. Guys, alam nyo, sa Pilipinas lang ba yung nagpapakamartir? Nagpapakamartir ng ganito? Or meron din sa ibang bansa? Pero mas marami yata sa Pinos, sa mga Pinoy, no? So, by the way, I think kailangan isipin nyo guys, yung para sa sarili nyo naman. Kung hindi na worth it, no? Piliin nyo yung peace of mind mo. Piliin mo kung ano pa yung pwede mo pa guys, salain na kayang pambuin sa sarili mo. Okay? Ngayon ko sa tingin mo is, wala na eh. Mahirap nang buuin. Baka sa isip mo lang yon. Okay? Baka sa isip mo lang yon, baka kaya pa naman, pero hindi mo na lang guys iniisip. Kasi ang dating sa'yo, nawala na eh. Ang dating nga sa akin dito guys, inisip mo parang buhay mo tong taong to na nawalan ka na ng buhay. Para kanyang pinilayan sa mga nangyari. Kasi biglaan yung mga nangyari. Okay? Parang ang hirap tanggapin para sa end mo, no? And siguro iniisip mo rin guys kung ano sabihin ng family. Ayaw mo rin guys masira yung person mo dun sa family. Okay, so sige, tignan pa natin additional message. Meron tayong time turns hurt into grace. Diba? Sabi nga dito guys, the more na nasasaktan ka,
once na maka-move on ka, wala na yan. Napakalaking impact. Kumbaga, kung ano yung kalungkutan mo ngayon, mas malaking kaligayahan yan in the near future. Okay, so relate ba kayo doon? Basta guys, wag muna kayo magre-relasyon. Yung iba kasi guys, kaya patuloy na nasasaktan after breakup, naghahanap agad ng panakip butas. May mga gano'n, nakala nila mabilis mag-move on. Yun yung way nila para mag-move on. Na parang yung pagmamahal na yon, idadivert lang nila sa ibang tao. Pero yun yung way ng ibang tao para mag-move on. So, may iba naman guys na ayaw nilang makasakit, kaya parang mas pinipili muna nilang mag-heal, mapag-isa, maging single. Okay, maraming maraming paraan. Pero I think, focus ka muna sa sarili mo. Meron tayong I forgive you for me and for us. Ayan o. Diba? Grabe yung sacrifice na ginagawa mo. Ngayon nakikita ko guys yung pagiging responsible mo. Napakabait ng taong nasasagap ko rito. Ngayon kung di ka mabait, baka hindi para sa'yo to. Yung nasagap kong energy rito guys, mabait. Kumbaga, hindi nyo guys ino-open sa family nyo, even sa friends, kahit kanino kung ano yung mga ginawa sa inyo, kung paano ka tinrato, kasi gusto mo pa rin guys isipin ng mga tao na mabuti to. Or ayaw nyo guys siyang mapasama. Kumbaga parang pinoprotektahan mo pa rin kahit winalang ka na nitong taong to. Okay? Malaking yung responsibilidad yun kasi napupuno lang siya sa damdamin mo na hindi mo mailabas. Diba? Tignan natin. Meron tayong why can't you see my heart? So, wag mo nang tanungin. Kung hindi niya yan nakikita, guys, wala tayong magagawa. Kasi nga, nahihibang siya sa iba. Okay? Isipin mo na lang, guys. Mas pinili ka niya ngang i-give up Diba? Tignan pa natin. Meron tayong I'm choosing healing over hurt. So, yun. Tama to, na mas piliin mong mag-heal kaysa patuloy ka nasasaktan. Doon nandun yung sakit habang nag-move on. Masakit talaga guys, mag-move on. Pero once tinanggap mo yan guys, yun yung pinaka-the best na paraan para matanggap mo na yung sitwasyon. Okay? Or maka-move on ka na. Hindi mo naman kailangang iwasan yung family niya. Sabi nga nila, once na hinarap mo lalo ko ano yung mga bagay na dapat mong iwasan para hindi mo na maisip yung taong yan, the more na nai-immune ka na sa sitwasyon. Okay, dalawang paraan yan guys, no, para maka-move on. It's either harapin mo pa tong taong to at unti-unti kang mag-move on, or kalimutan mo na lahat. Okay, kahit yung picture niya, wag niyo matignan. Kahit wag mo niya nang tignan. Kasi may ibang tao guys na hindi nila kaya Kahit picture nga lang yung nakakita, umiiyak na. May mga ganong klase ng tao. Yan yung mga taong kung titignan nyo guys, malakas, pero deep inside, mahina talaga sila. Okay? Marunong din silang masaktan. Hanga nga ako dun sa ibang tao guys na hindi sa parang emotional kaya lang nila talagang ilabas yung sa loobin nila. May ibang tao kasi talaga na hindi nila kayang ilabas kaya nilang i-handle. So, eto, kaya nila guys kontrolin yung emosyon nila. Okay, yun ang sasagap ko dito, kaya nilang kontrolin So, titingnan natin guys yung nararamdaman ng person mo sa inyo. Okay. Ano yung nararamdaman ni person? Okay. Nararamdaman ng person mo. Wheel of Fortune. Cycle of life. Good luck. So, yan, Wheel of Fortune, mukhang naka-move on siya sa inyo, Nakikita ko dito, guys, na parang mas, na-appreciate niya yung sarili niya ngayon na parang, wait, hindi ako para magpakamartir sa relasyon na to. Marami nagmamahal sa akin, marami nagkakagusto sa akin. So, ganun guys, ang lakas ng dating ng person mo. Nandun sa point na
iniisip niya kung ano yung magbe-benefits lang sa kanya. Kasi parang naging selfish na talaga siya. Ganun na talaga. Wala na talaga siya kasi naging pakialam. Kasi lagi niya, parang iniisip niya na rito, parang ginawa niya na yung part niya para sa inyo eh. Okay, ginawa niya na yung lahat, no? Binigay niya na yung lahat. Sinacrifice na niya lahat. Then parang bigla siya nauntog na, bakit ko to ginagawa? Okay, hindi to worth it, no? Parang yun yung dating sa kanya. Kaya siya ganyan. Hinanap niya yung taong sa tingin niya is magbibigay ng assurance sa kanya or tingin niya is worth it para sa kanya. Okay. Tingnan natin. Meron tayong the High Priestess, Sacred Knowledge, Divine Feminine, Unconscious Mind. Okay, kasi mukhang napariwara rin pala tong person mo. Mukhang nasira din yung buhay nito, guys, no? Nung magkasama kayo, kung sa tingin mo, ikaw lang yung parang nag-suffer, ikaw lang yung parang nahirapan, naging selfish na kayo sa isa't isa eh. Kasi ikaw inisip mo kung ano yung makakabuti sa inyo. Inisip nyo, guys, na ikaw yung nahihirapan. Si person mo, guys, iniisip niya, nahihirapan siya. Okay? Feeling ko depression yung, or anxiety yung tumama sa inyong dalawa ng person mo na parang naging toxic talaga to. Kasi nandun sa point na parang ginawa ko naman yung lahat, pero parang feeling niya, guys, hindi mo siya na-appreciate or hindi mo yon nakita. Okay? Tingnan natin. Additional message. Meron tayong Ace of Cups, new relationship, pure intention, joy. Okay, naging masaya naman pala siya sa inyo. Nakikita ka niya na someone na masayahin, kalog. Kumbaga, kung titignan daw ng ibang tao, napaka-perfect na itong relasyon na to. Nakaiinggitan talaga siya. Okay, kung titignan siya guys ng ibang tao, napakaayos nung pagsasama yung dalawa. Pero hindi nila in-imagine na parang ito yung kahantungan na bigla kayong maghihiwalay. Kahit nga siya iniisip niya eh. So, I think guys, ito ha, kung nasaktan ka ng person mo, balansehin mo, baka hindi ka nag-effort or hindi naging balanse. Minsan kasi guys, hindi lahat ng iwan, hindi lahat ng nang iwan, hindi na tayo mahal. Minsan, hindi lahat ng nang iwan, sila talaga yung totoong nanakit. Okay? Minsan, nasasaktan din sila. Tao lang tayong lahat, guys. Ngayon, kung nahihirapan na isang tao, hindi mo siya, guys, kailangan itulad sa kung ano yung iniisip mo. Na parang, ako nga mas nahihirapan eh. Okay? Pwede kasi, guys, na ang naging solusyon ng person mo, since parehas na tayo nahihirapan, i-give up na natin. Yan yung nakita kong solution ni person. And yung person, nakadeal niya ngayon, naging panakip butas niya yun. Doon niya na guys dinadivert yung pagmamahal na binigay niya sa inyo noon. Na parang feeling niya, hindi nasusuklian. Tingnan natin. Medyo masakit lang to guys sa trigger warning. Meron tayong 9 of coins. Baka kasi may magalit, no? Ngayon hindi nyo guys kayang harapin. Huwag yung tanggapin. Kasi kahit sa private reading, ganito rin ako. Indulgence, striving, self-reliant. Binigay niya sa inyo lahat, oh. Kahit walang-wala siya. So, ang dating sa kanya rito, guys, swerte siya nung magkasama kayo, ha. Nakakapag-provide siya sa sarili niya. Nagagampanan niya yung mga pangangailangan niya. And naramdaman niya na naging responsible siyang parent or karelasyon kung wala pa kayong anak. By the way. Meron tayong feeling trap. Ayan o, trap pala siya eh. Ibig sabihin, may mga hesitation pa rin siya guys. Kahit nakasama niya ay iba, ikaw pa rin yung iniisip niya. Iniisip niya pa rin yung kapakanan mo. Nagbubulag-bulagan na lang to guys kasi nga dinadivert niya yung emosyon niya dun sa isa. Kumaga panakitbutas niya na parang ikaw yung mahal niya pero dahil nga hindi na nag-work, parang kailangan kanyang i-give up. Dahil nakikita niya nga kung ano yung mga problema, kailangan kanyang i-give up. Okay, yun yung nakikita ko dyan guys. So, by the way, titignan pa natin.
Kanino po itong love reading? Meron tayong the devil, temptation, manipulation. Ayan o, na-tempt to sa iba. Kasi pwedeng may ibang, nag-encourage, no? Hindi naman talaga siya, guys, ine-engganyo na gawin yon na gumaya ka sa amin, parang ganyan. O kami, ng babae, ng lalaki. Hindi naman siya in-encourage, pero siguro naisip niya na parang, ay, parang masayang ang gawin yon. Bakit hindi, no? Parang gusto niya rin, guys, i-apply sa sarili niya. And ito na nga, ginawa niya. And nakikita niya, may itsura naman pala ako. Maraming dahilan eh. Parang may itsura naman pala siya eh. So, bakit hindi, no? Bakit mag-i-stay siya sa isa? So, kailangan niya, guys, i-explore. Yan yung tumatakbo sa isip niya ngayon. Tignan pa natin. Meron tayong King of Cups. Non-toxic masculinity, emotional maturity, and compassion. King of Cups. Okay. So guys, itong King of Cups, parang mahal ka pa nito. Pero hindi ibig sabihin nun, guys, gusto ka pa niyang balikan eh. Nakikita ko, guys, gusto ka niyang kalimutan din. Ramdam mo rin siguro, no? Kaya hindi ka nagagalit. Mahal ka niya pero hindi niya na kaya yung sitwasyon. Minsan kasi, guys, hindi porke iniwan na kayo ng isang tao, hindi na kayo mahal. Pwede hindi niya na kaya yung sitwasyon. Okay, hindi niya na kayang mag-sacrifice dun sa sitwasyon. Na parang hindi lang naman syempre kayo nagsasuffer. Nakikita ko mukhang nagsasuffer din tong taong to. Nahihirapan din to, no? Tignan natin. Meron tayong 7 of Coins. Persistence, manifesting ideas, hard work, pace. Ayan. Ginawa niya yung part niya daw eh. Kasi naging workaholic naman daw siya. Binigay niya yung nararapat. Binigyan kanya ng time. Pero minsan kasi guys, parang wala na siyang time. No? Kaka-overtime. Kaka-focus niya doon sa mga, sa career niya. Okay, meron tayong the Fool, new beginning to. So, baka sa trabaho, no? Two of Swords. Piling ko sa trabaho to, nagkaroon siya ng hesitation na ito ni Two of Swords. So, ayun na niya magbulag-bulagan. Okay, tingnan natin. Meron tayong I question if I'm what you need. Ayun, no? Tinatanong niya daw yung sarili niya minsan kung ano ba yung mga kailangan kong gawin? Ano ba yung mga kailangan pa ng kapartner ko? Kasi minsan, dumarating sa point na baka hindi niya na-appreciate. O hindi niyo inaasikaso. Lagi mo pang kina-question, lagi mo pang pinagdududahan, wala lang nga kayong ginagawang pag-aalaga sa taong yun. So guys, baka may magalit ha. So kung hindi kayo to guys, wag natin i-claim, no? Again, wag i-claim pag hindi nyo energy. Wag ipilit. Okay, meron tayong I'm lost in this uncertainty. Kasi yun, no? Unti-unti na daw niya guys, hindi nakikilala yung sarili niya. Unti-unti na siyang nawawala doon sa sitwasyon. Okay? Or baka naging selfish lang talaga. Your love has changed my life. So yun, binago mo siya. And yung pagbabago na yun guys, hindi niya na nakilala yung sarili niya. Okay, yun yung nakikita ko dyan. So, tignan pa natin. Obsessed. I'm thinking obsessed with you. I think about you all the time. Stalk your social and hope I run into you when I'm out. Diba? Obsessed pa rin sa inyo to. Pero kailangan niya daw umalis na. Siguro para mag-matured ka sa iba or sa ibang bagay. Kasi siya hindi niya na alam kung paano kita tama. Okay? Feeling niya, baka ibang tao yung pwedeng gumawa nun or pwedeng gumawa niyan sa inyo. Baka sa ibang tao mag-mature ka, baka sa ibang tao magbago ka. Siya kasi nag-fail daw siya. Okay? Have my kids. Ayun na, marami na kayong plano before. Bumuo ng pamilya. Pero hindi na talaga siya guys nag-work. I'm single. Oh, mukhang di sila nag-work nung nung ipinalit sa inyo. Mukhang single daw siya ngayon. I'm single right now. I'm not attached to anyone and I'm not looking to get into relationship at this time. So, si person mo ngayon, guys, kung sino man yung ipinalit niya sa inyo, mukhang hindi na sila nag-work nun, no? Mukhang naghiwalay na rin sila. Sabi ko nga is parang naging panakit butas niya. Tignan natin message niya sa inyo.
Meron tayong, I hope that you can forgive me one day. Hindi pa rin nakapatawaran na. Nisip ka pa rin niya eh. Nagigilty pa rin ako, konsensya. I wonder if you are happy without me. So, kung naging masaya ka na ba? Naging maayos ba yung buhay mo nung umalis na siya? Baka kasi nakipaghiwalay ka that time, then ang nangyari guys, hindi ka na talaga hinabol. Pinanindigan niya na talaga. Sige, end na natin to. Ayun. Tingnan natin. I wish I could take back my words. Okay, so marami din siya sinabi sa inyo na masakit. Okay, may mga panghihinayang pa rin guys, no? Pero mas malinaw kasi yung pinapakita sa akin dito na mahal niyo isa't isa pero hindi na kayo nagkaintindihan. Okay? Mas nangibabaw yung emosyon nyo dun sa sitwasyon. Yun yung mas nakikita ko dyan guys. Okay, so tignan pa natin. Energy. So, dun tayo sa zodiac sign, okay? Zodiac sign. Meron tayong Aquarius, Gemini, Cancer, Aries, Pisces, Taurus. Ito yung zodiac sign sa side ng person mo. Meron tayong Taurus, Pisces, Capricorn, Leo, Sagittarius, and Libra energy. Okay, so tignan natin guys sa side mo. Nararamdaman mo sa person mo. Meron tayong Knight of Wands, Fearless, Race Taker, Aries Taker, Free Spirit. Cycle of Life, Good Luck, Justice, Cause of Effect, Get What Is This Deserve. So, yun no. Nakikita ko guys, nakikipaglaban ka pa rin eh. Parang, itry natin ayusin to. Parang naging guys, hindi lahat talaga ng nasasaktan sila talaga yung pinaka-nasaktan, no? Hindi talaga lahat ng iwan sila talaga yung masama. Minsan, rescue lang talaga nila yung sarili nila. Kasi yung nakikita ko rito, parang medyo naging dominante ka talaga. So, balansehin mo ha. Tignan mo kung ano yung naging pagkakamali mo. Okay? Baka may mali talaga sa inyo. Baka may mali na talaga. Kasi nakikita ko rito, medyo naging dominant ka doon sa relasyon. Okay? Kasi mukhang maayos tong taong to. Pero I think hindi talaga siya nagkaintindihan. Kumbaga, ngayon nga iniisip ka pa rin niya eh. Okay? Nasasaktan din siya, no? Pwede ikaw yun nang iwan talaga. Aminin mo, baka ikaw talaga yung nang iwan sa taong yan. So, tignan natin yung zodiac sign sa side mo. Meron tayong Taurus, Capricorn, Leo, Sagittarius, Libra, and Pisces energy. Meron tayong Aries, Cancer, Gemini, and Aquarius energy. So, pwede rin naman guys na naging cold ka kasi parang hindi ka naging attached talaga sa person mo nung kayo. Baka naging kampante ka. Okay? Baka hinayaan mo siya. Hindi ka naging malambing. Hindi mo inisikaso. In the near future, I'm always drawn to your heart's light. Hindi nyo makakalimutan yung isa't isa guys. Feeling ko magkakausap pa kayo nito. So, by the way, guys, ito lang po ang inyong daily love reading. Bukas po ulit. God bless and love you all. Bye-bye.